Ika-40 kabanata sa pagpapatuloy. Tumayo ang ating bida habang sinasbi na ito daw ay tungkol sa pagprotekta sa Pear Flower Garden sa panahon ng taglamig. Iniaangat ang kamay ng ating bida na masayang sinabi pa na dahil daw sa pinag-uusapan na nila ito, bakit hindi na lang daw nila kunin ang kanilang kontrata para sa kanila. At pagkatapos ay natahimik ang mga tao sa looban ng meeting na nakatingin sa kanya ang lahat ng tahimik. At kumamot sa kanyang pisngi ang ating bida na medyo nahihiyang sinabi na kung meron daw bang mali sa kanyang sinabi. At makikita ang lahat ng andoon ay nakapikit na tila nag-iisip. At pagkatapos ay sinabi ng kanyang panganay na kapatid na nakalimutan na daw ba niya kung anong klaseng sitwasyon ang kinalalagyan natin. Hindi pa nga daw siya hallmaster. Kaya huwag daw siyang magsalita ng basta-basta tungkol dyan. At nagulat ang ating bida sa narinig niya sa kanyang kapatid. At biglang sumuntok sa kanyang kamao, tanda ng paggalang at yumuko na sinabi na patawarin daw nila siya sa kanyang kapahangasan na mga salita. Sinabi pa niya na natuwa lang daw siya ng sobra sa ideya na maaari nilang kunin ang kontrata. At pagkatapos ay seryosong napaisip ang ating bida na sinabi na kalokohan. Mukhang sumobra daw siya. Na parang wala daw siyang galang sa mga hallmaster bilang isang 22 taong gulang. At tumugon ang isa sa mga hallmaster na si Blue Dragon Hallmaster, na si Yu Jipyoong na iniangat ang kamay na sinabi nito na iniisip daw niya kung ano ang nagpapainip sa ika-17 Pavilion Master. At sinabi pa nito na sige. Sabihin na daw niya sa kanila kung ano ito. Natumugon ang ating bida na okay. Makikita ang Escort King at si Ship Manager na sinabi ng ating bida na ito daw ay dahil sa dahilan kung bakit kailangan ng proteksyon ng Pear Flower Garden. Sinabi sa kanya ni Hallmaster na si Jipyoong na ang ibig daw ba niyang sabihin ay si Prince Jin. At mabilis na tumingin sa kanya ang ating bida na ito daw ay tumpak. At pinaliwanag na sinabi na hindi daw sana nakapirma ng mga kontrata ang Golden Dragon Escort Agency sa iba't ibang negosyo sa Hangzhou sa kalahati ng karaniwang bayad sa proteksyon. Kung hindi daw dahil sa Pear Flower Garden at kay Prinsipe Jin. Sinabi pa ng ating bida habang makikita ang mga nagbabantay sa bahay na sigurado daw siyang gustong-gusto ng kahit na sinong may-ari ng establishmento na makakuha ng proteksyon mula sa isang escort agency na may kasaysayan ng pagbabantay sa prinsipi at sa kanyang mga tauhan. Sa katunayan daw ay mararamdaman nila na parabang mas mataas din daw ang kanilang katayuan. At pagkatapos ay tumighim si Yellow Dragon Hallmaster na si Huang Jiachuong na sinabi na ang gusto daw ba niyang sabihin ay gamitin si Prinsipe Zhen para ipakalat ang balita tungkol sa kanila. Dagdag pa niya na naniniwala daw siyang masyadong sikat na ang Heavenly Dragon Escort Agency para maging kapakipakinabang ito. Makikita ang lahat ng naroroon ay nakatingin sa ating bida nang sabihin niya na pagdating daw sa tradisyonal na escorting ay wala silang kapantay. Ngunit pagdating daw sa proteksyon ng mansyon, nauuna ang Flying Dragon Escort Agency sa kanila. Na makikita ang Escort King ay nainis. At ilang saglit pa ay napatingin ang mga Hallmaster kay Escort King na pinagpapawisan ng maglabas ito ng enerhiya. Makikita ang Flying Dragon Escort Agency na ayon sa kwento na kung iraranggo daw ang mga mansyon sa loob ng Hangzhou. Batay sa yaman ng kanilang mga may-ari, ang nangungunang apat, maliban sa Pear Flower Garden, ay magiging ilalim ng jurisdiksyon ng Flying Dragon. At seryosong nakatingin ang ating bida sa kanyang gilid na iniisip na para daw sa Great Heavenly Dragon Escort Agency na nagsasabing kontrolado nila ang probinsya ng Zhejiang. Ang Pear Flower Garden daw ay tunay na sakit sa ulo. At nakapikit na sinabing muli sa kanya ni Blue Dragon Hallmaster na si Yu Jipyoong na kung ganon, ang iminumungkahi daw ba niya ay palawakin ang ating negosyo sa proteksyon ng mansyon. At kung kaya daw naman ay kailangan daw nila ng patalastas sa pamamagitan ni Prinsipe Jin. Napakamot sa ulo ang ating bida habang tumatawa na sinabi pang nakangiti sa kanya ni Hallmaster na si Yu Jipyoong na ang akala daw niya ay ang pag-aalala niya lang ay ang engkwentro sa Golden Dragons. Pero mukhang sila daw ang huli sa kanyang mga alalahanin. At sinabi ng Escort King na ang mga walang laman na pahayag ay walang kabuluhan. At masayang sinabi ng ating bida na itinaas pa ang isang daliri na kahit na daw matagal ng hawak ng Golden Dragons ang Pear Flower Garden, ay tiyak daw na may paraan sa paligid nito. At maaaring ang pinuno daw ng Nanjing Merchant Union ang may eksaktong sagot na kailangan nila.
Napaisip si Hallmaster na si Huang Jiafuong na sinabi na. Ang susi daw sa problemang ito ay maaaring si Prince Lin. At mahigit 10 taon na daw siyang naka-host sa Pear Flower Garden, kaya maaaring may ideya ang Nanjing Merchant Union leader, ang may-ari ng lugar, na magagamit daw nila. Nagulat naman si Hallmaster Huang Jiachuong nang magsalita si Hallmaster Yu Jipyong na sinasabi na sang-ayon din daw siya sa ika-17 Pavilion Master. At sa lahat daw ng balita, may pagkakataon silang gumawa ng pagbabago salamat sa alok mula sa lider ng Unyon ng mga ngalakal ng Nanjing. Nakatingin lang ang Escort King at malalim na nag-iisip at biglang sinabi sa lahat na mukhang mayroon na daw silang wastong konseho ng elder ngayon. Dagdag pa niya na ngayon. Sino daw ang gustong pumunta at makipagkita sa leader ng Unyon ng mga ngalakal ng Nanjing? Napangiti ang ating bida nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na perfect. Sinabi pa niya sa isip na maaaring mukhang isang karaniwang tanong lang ito, ngunit nakasalalay daw dito ang kapalaran ng negosasyon sa Unyon ng mga ngalakal ng Nanjing. Dahang-dahang umuupo ang ating bida na nakapikit habang sinasabi pa sa isip na. Ngayon ay oras na daw para kumilos ang mga nakatatanda. Ang kailangan lang daw niyang gawin ay maghintay. Hanggang sa perpektong pagkakataon upang mag-alok daw ng tulong at. Pagkatapos ay nagulat ang ating bida nang sabihin ni Hallmaster Yu Jipyong na paano daw kung ipaubayan na lang daw nila sa 17th Pavilion Master ang tungkol dito. Na makikita ang ating bida ay mabilis na namang napatayo at nainis. At sinabi pa ni Hallmaster Jipyong na ang lahat daw ng ito ay nagsimula sa ideyang iminungkahi niya. At tumingin ito sa ating bida na nakangiti na sinabi na tiyak daw na magkakaroon ng mga problema sa panahon ng negosasyon. Dagdag pa nito na ngunit sa tingin daw niya ay walang sinuman ang mas nakakaintindi sa sitwasyong ito kaysa sa ika-17 Pavilion Master. Na makikitang nakatingin sa kanya ang kanyang pangalawang kapatid na nainis. Nakatungong nag-iisip ang ating bida na ang negosasyon sa Unyon ng mga ngalakal ng Nanjing ukol sa Pear Flower Garden ay hindi daw madaling gawain. Talaga daw bang ipapaubayan nila ito sa isang karaniwang Panginoon ng pavilyon? At tumingin ang ating bida sa kanyang gilid na nagtatanong sa kanyang sarili na bakit daw kaya. Nakatingin ang ating bida sa kanyang ama na sinasabi ng Escort King sa kanya na kung gusto daw bang niyang subukan ang pagkakataon. Napatikom ng mahigpit ng kamao ang ating bida na sinasabi sa kanyang isip na sige, huwag na daw niya itong masyadon isipin. Bagamat kailangan daw niyang panagutan ang mga kahihinatnan kung siya daw ay mabibigo. Makakamit daw naman niya ang lahat ng gantimpala kung siya ay magiging matagumpay. Pagkatapos ay isinuntok ang kamao sa palatanda ng paggalang. At nakayuko ang ating bida na nakatingin sa harapan na sinabi na gagawin daw niya ang lahat ng kanyang makakaya. At lumipat ang eksena sa mansyon ng Pear Flower Garden. At makikita ang isang tao na sinasabi na kung siya daw ba ang ika-4 na anak ng Escort King. Nakasuntok ang kamao ng ating bida sa kanyang palad at ito ay nakayuko na sinasabi na hayaan daw siyang ipakilala ang kanyang sarili. Siya daw ay si Li Jungryong. At ang dalawang kasama daw niya ay si. Biglang tumawa ang matanda at sinabi na ang inaasahan daw niyang pupunta ay ang Escort King Commander at ang Shipment Manager. Ito pala ay si Nanjing Merchant Union Leader na si No Jiryang. Nakayuko pa din ang ating bida na sinasabi na naipagkaloob na daw sa kanya ang lahat ng otoridad, kaya huwag na daw siyang mag-alala tungkol doon sa kanilang pag-uusap. Tumugon ang matandang si No Jiryang na paano daw siyang hindi mag-aalala, ang pinadala daw ng kanilang organisasyon ay tila kulang sa kaalaman. Nakasuntok pa din ang kamao ng ating bida, at nakayuko na sinabi pa nito na siya daw ang pinadala dito dahil may dahilan. Makikita ang matandang leader na si No Jiryang na sinasabi sa kanya ng ating bida. Na alam daw niya na gusto niyang gamitin sila upang bawasan ang bayad sa proteksyon na binabayaran sa Golden Dragon Escort Agency. Gayunpaman, ang paggamit daw sa kanila bilang mga puppet ay labis na. Nakatingin sa kanya ang matandang leader na sinabi nito na pumunta daw siya rito kahit na alam daw niyang wala siyang balak na pirmahan ang kontrata sa Heavenly Dragon Escort Agency. Tumawa ang ating bida na sinabi nito na pinag-aralan daw nila ang mga numero at napagpasyahan na pareho silang may makukuhang benepisyo. Na nakatingin lang sa kanya ang matanda. Nakangiting sinabi pa sa kanyang isip ng ating bida na kinukuha daw niya ang atensyon ng matandang leader. Sinabi pa niya sa kanyang isip habang makikita ang matanda na ang kalabang matanda daw ay nakaligtas sa larangan ng digmaan
na tinatawag na Jiangnan Province at itinatag ang Nanjing Union. At siya daw ay kilala bilang sa tawag na The Old Poisonous Snake. At pagkatapos ay napangiti ang matanda. At ilang saglit pa ay malakas itong tumawa na ikinagulat ng ating bida. At sinabi nito alam daw niya. At inaasahan daw niya na ang Heavenly Dragon Escort Agency ay may isang tao na makakaunawa. At iniladlad ang kamay ng matandang leader na sinabi sa ating bida na naku. Mukhang nakalimutan. Daw niya ang kanyang asal. Mangyari daw na siya ay umupo na. At inalok ang ating bida na kung gusto daw ba nito na uminom. Tumugon ang ating bida na siya daw ay iinom lamang kung kapag pinagdiwang na nila ang pagkakakumpleto ng kanilang kasunduan. Hawak ang alak na sinabi pa nito sa ating bida na isang kasunduan. Hindi ito daw ay isang pagkakataon para sa kanya. Binibigyan daw siya ng tsansa na panatilihing maayos ang Golden Dragon Escort Agency at protektahan ang mga tavern at bahay-aliwan sa paligid ng Wolseong Bridge. At sinabi ng ating bida sa kanya na kung ang kapalit daw nun ay ang pagpayag nilang gamitin ang pangalan ng Heavenly Dragon Escort Agency. Nagsalin ang alak ang matanda na sinasabi nito na ang lahat daw ng mga mangangalakal ay dapat malaman kung paano gawin ng tama ang dalawang bagay. Ang una ay mga kalkulasyon at ang pangalawa ay pagtimbang. Nakangiti pang sinabi sa harapan ng ating bida ng matandang leader na sa pulong na ito, magbibigay daw ng malaking dagok ang Heavenly Dragons sa Golden Dragons. Bukod pa daw rito, magkakaroon pa siya ng kontrol sa mga negosyo sa paligid ng Wolseong Bridge. Dagdag pa nito na kung sa tingin daw ba talaga nila ang pagpapahiram daw ng kanilang pangalan ay kapantay ng halaga ng mga yon. May kinukuha sa looban ng damit ang ating bida habang sinasabi na naiintindihan daw niya. Kung kaya dididretsuhin na daw niya siya. Na pinagtatakahan ng matandang leader kung ano ang kinukuha ng ating bida. At isang nakatuping papel ang inilabas ng ating bida na inilapag sa lamesa. Magkaharap ang dalawa ng sinabi ng matandang leader na ano daw yan. Tumugon ng ating bida na ito daw ay isang opisyal na kontrata na iminungkahi ng Heavenly Dragon Escort Agency sa Unyon ng mga ngalakal ng Nanjing. Napasalubong ng kilay ang matandang leader na sinabi na ano? Isang kontrata. Iniladlad ang kamay ng ating bida na sinabi nito na 200 gintong nyangs daw para sa 3 buwan. Ito daw ay 100 nyangs na mas mababa kaysa sa. Binabayaran daw niya sa Golden Dragons, kaya't hindi masama ang kondisyon. Nakatingin sa kanya ang matanda na sinasabi pa ng ating bida na nabanggit daw niya na ang kanilang timbang ng kanilang mga pakinabang ay hindi pantay, tama daw ba? Ngumiti ang ating bida na sinabi pa niya na hindi daw ba niya naisip na ito daw ay higit pa sa sapat upang balansehin ang timbangan. Habang nakaupo ay nakakrus ang mga kamay sa kanyang katawan na sinabi ng matandang leader na pinapahirap daw niya ang mga bagay para sa kanya. Kinuha ng ating bida ang alak at sinabi niya na bilang kapalit, sila na daw ang mag-aasikaso sa lahat ng problema. Seryosong nagsalin ng alak ang ating bida na sinasabi pa na alam daw nila ang relasyon sa pagitan ng may-ari ng Golden Dragon Escort Agency at asawa ni Prince Jin. Dahil daw dito, wala daw siyang ibang pagpipilian kundi pirmahan ang mga kontrata sa kanila ng higit sa 10 taon sa mataas na presyo na 300 nyangs bawat isa. Napabuntong hininga ang matandang leader at pumikit na sinabi na hindi daw siya magtataka na alam niya yon. Ngunit ano daw ang pakay ng pagbanggit sa mga walang kabuluhang bagay na yon? Sinabi ng ating bida sa matanda na kung sakaling mawala daw ang Nanjing Merchant Union, tiyak daw na kahit ang asawa ni Prince Jin ay tiyak na mag-aalala. Na nakapikit ang matandang leader na nagtataka. Habang uminom ng alak ang ating bida, ay seryoso niyang sinabi sa matandang leader na narinig daw niya na ang Fujian Province ay yumaman sa asin nitong mga nakaraang araw. Natumingin ang matandang leader sa kanya na nagulat sa kanyang narinig. At dito na po nagtatapos ang ika-40 kabanata. Ika-41 kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ng ating bida sa matanda na kung ang samahan daw ng mga mangangalakal ng Nanjing ay magigiba, tiyak na pati ang asawa ni Prince Chen ay mag-aalala. Na nakapikit na nagtataka ang matandang leader. Seryosong nakatingin ang ating bida habang inom ng alak na sinabi pa niya na narinig daw niya na ang probinsya ng Fujian ay yumaman nitong kamakailan na araw. Na napatingin sa kanya ang matandang leader ng kanyang marinig ito.
At makikitang muli ang Pure Flower Garden kung saan sila ay tahimik lamang at nakatingin sa isa't isa. Pagkatapos ay tahimik ang matandang leader na nag-iisip na pinagmamasdan ng ating bida. At biglang nagsalita ang ating bida na mukhang may gusto daw siyang sabihin na sila lang dalawa. At nakapikit ang isang mata ng ating bida na sinabi na kung pwede daw ba niyang hilingin na payagan niya ang kanyang mga kasama na maglibot sa lugar. Dagdag pa niya na kailangan daw nilang alamin kung saan ilalagay ang mga bantay at kung ilan ang kakailanganin para sa lugar na ito. Napaisip ang matandang leader at mahigpit na itinikom ang kamao. At ilang saglit pa ay tinawag ng matandang leader ang isang tao. At tumugon ito na bakit daw po sir? At makikita ang kanyang kasama na sinabi ng matanda na samahan daw niya ang mga taong ito upang maglibot sa lugar. Habang papaalis ang mga kasamahan ng ating bida, ay pinagmamasdan ng matandang leader ang mga ito. At seryosong nakatingin sa ating bida na pinagpapawisan, at tinanong na paano daw niya ito nalaman. Nakapikit ang ating bida habang umiinom ng alak na sinabi niya sa matandang leader na ito daw ay nalaman niya lang ng hindi sinasadya. At sinabi niya sa kanyang isip na noong nakaraang buhay daw niya, mga 5 taon mula ngayon, ang samahan ng mga mangangalakal ng Nanjing na nagpapatakbo ng isang harapang kumpanya sa probinsya ng Fujian, ay nagkaroon ng malaking problema matapos mahuli sa pagpupuslit sa dagat. Dahil bawal ito sa batas ng bansa. Bilang resulta ng investigasyon, natuklasan na ang asawa ni Prince Jen ang nasa likod ng lahat. At maging ang kanyang asawa ay hindi alam kung paano niya sinusolusyonan ang mga malalaki at maliliit na bagay. At nang mag-alok daw ang samahan ng mga mangangalakal ng Nanjing sa Heavenly Dragon Escort Agency, ay agad daw niyang naalala ang sitwasyong iyon. At pagkatapos ay nakangiting sinabi ng ating bida hawak ang tasa na may alak na nahuwag daw itong mag-alala dahil siya lang daw ang nakakaalam ng lahat ng ito. Sinabi pa niya sa harapan na nakatingin sa baba na matandang leader na wala rin daw siyang balak na ilantad ito. Dahil mas nakakatakot daw ang espada kapag ito ay nasa kaluban. At tumugon sa kanya ang matandang leader na kaya't ano daw ang gusto niyang mangyari ngayon. Habang iinom ng alak ang ating bida, ay patanong na sinabi nito na ano nga ba daw ang gusto niya. Sinabi pa niya na kung iniisip daw niyang pinipilit niya siya na pumirma sa kontrata. Hindi daw yon ang layunin niya. Ang gusto daw ng ating bida ay tulungan lang siya. Malakas na ibinaba ang tasa ng ating bida na tiningnan ng matandang leader na sinabi pa na ipagpaliban daw ang pagpirma sa kontrata sa Golden Dragon Escort Agency ng 10 araw. Dagdag pa ng ating bida habang nakangiti na sinabi na sa panahong iyon, gagawin daw niyang mawalan ng tiwala sina Prince Shen at ang kanyang asawa sa kanila. At doon na po nagtatapos ang kanilang usapan. At lumipat ang eksena kung saan ay makikita ang nagyelo na ilog. At makikita ang ating bida at si Hallmaster Huang Jiakuong na ito ay namangha nang makita ang ilog na nagyelo. Habang nakatingin sa nagyelong ilog ay sinabi pa nito sa ating bida na 10 taon na daw ang lumipas nang makita niya ang Jinghang Grand Canal na nagyelo. Tumugon ang ating bida na sa panahon daw ng taglamig, nagbabago ang panahon gabit araw. At pagkatapos ay tumingin sa kanya si Hallmaster Huang Jiakuong at tinanong niya kung sa tingin daw ba niya ay talaga na si Prince Jen ay bababa dito. Dagdag pa nito na lagi daw niyang ginagamit ang daungan ng Sun Village, na ilang kilometro ang layo mula rito. Hinihingahan ng ating bida ang kanyang mga palad na tumingin kay Hallmaster Huang Jiakuong na sinabi nito na tulad daw ng ipinapahiwatig ng pangalan nito, ito ay isang maaraw na lugar na hindi nagyelo sa temperatura ng taglamig sa Jiangnan. Gayunpaman, dahil ang tubig dito ay nagyelo sa gabi, magiging mahirap ipagpatuloy ang pag-navigate ng barko. At makikita ang mapa na sinabi pa ng ating bida na ngayon, narito daw ang problema. Kahit na daw samahan nila si Prince Jen at ang kanyang pamilya, ang lugar daw na ito ay 4 na kilometro lamang ang layo mula sa Pure Flower Garden. Dagdag pa niya na kahit na daw dahan-dahan silang gumalaw, na hindi ito aabutin ng mas mahaba kaysa sa pagkain ng isang pagkain. Kailangan daw nilang maipagtagumpayan silang makuha sa kanilang panig sa loob ng maikling oras na iyon. Habang nakasakay sila sa kabayo na sinabi ni Hallmaster Huang Jiakuong sa ating bida at paano daw nila gagawin yon. Posible lamang daw yon kung may mga asasin na magpapakita at talunin nila sila sa isang kahanga-hangang paraan.
At tumingin ang ating bida kay Hallmaster Huang Jiakuong na sinabi sa kanyang isip na tama yon. Ang mga assassin daw ay tiyak na magpapakita. Sinabi pa niya sa kanyang sarili na noong nakaraang buhay daw niya, kahit na natalo daw ng mga sundalo ni Prince Jen ang mga umaatake, ay nawalan sila ng halos kalahati ng kanilang mga tauhan sa labanang iyon. Makikita ang muka ng ating bida na may pawis sa kanyang pisngi na sinabi pa niya sa kanyang isip na gagamitin daw nila yon upang makuha ang kontrata para sa proteksyon ng Pure Flower Garden. At syempre daw naman, sisikapin din nilang bawasan ang mga hindi kinakailangang sakripisyo. Sinabi pa niya na paano daw naging tumpak ang hula ni Hallmaster Jiakuong. At makikita ang muka ni Escort Gabulion na may naririnig. At tinawag niya ang ating bida na yang master at agad itong lumingon sa kanya. At sinabi na ang barko daw ay paparating na. At pagkatapos ay ibinababa ang angkla, ngunit ito ay hindi lumubog dahil sa kapal ng yelo. At sinilip ito ng tauhan ng barko na napangiwi. At sinabi nito sa isang kasamahan niya na wala na daw silang magagawa tungkol sa yelo. At kailangan daw nilang mag-angkla. At nakayukong tumugon ito na masusunod daw yun, sir. At nagulat ito nang may makita siya sa lupa ng mga tao at kanyang ikinatayo ng balahibo sa pag-aakala na ito ay mga kalaban. Habang makikita ang ating bida at si Hallmaster Huang Jiakuong na sumigaw ito na sino daw sila at ano ng karapatan daw nila para magdala ng mga espada ng hayagan. Tumugon din ng sigaw na sinabi na siya daw ay si Huang Jiakuong ng Heavenly Dragon Escort Agency. At pakisabi daw kay Prince Shen na isang matagal na niyang kaibigan ang nais siyang batiin. Nagulat ang ating bida nang sabihin nito na matagal na niyang kaibigan. At nakangiting pinagmamalaki na sinabi ni Hallmaster Huang Jiakuong sa ating bida na huwag daw siyang masyadong magulat. Dagdag pa niya na sinamahan daw niya si Prince Shen noong siya pa ay nasa embroidered uniform guards. At naalala pa daw niya ang mga panahong iyon at siya daw ay nakipagpustahan pa. Habang humahakbang ang prinsipi ay sinasabi nito na hindi daw ito maari, ikaw ba talaga yan? At nakangiti pa nitong sinabi na matagal na rin daw. Huang! At bumaba sa kanyang kabayo si Huang Jiakuong at mabilis na lumuhod at yumuko sa lupa na sinasabi na kamahalan, kamusta ka sa mga panahong ito? At ang iba ay ginawa rin ang ginawa ni Hallmaster Huang Jiakuong na sinigaw nila na pagbati sa kanilang imperial na kamahalan, Prince Shen. Sinabi ni Prince Shen sa gwardiya na gusto daw niyang makipag-usap sa isang lumang kaibigan. Kung kaya't magmadali daw ito at iangkla ang barko. Tumugon ang gwardiya na masusunod daw po iyon kamahalan. At pagkatapos ay ibinaba ang tulayan, at kasunod nito ang pagbaba ng pamilya ni Prince Shen at sa likod nila ang mga sundalo nito. At makikita na parang bulaklak na nagniningning sa ganda ang asawa at anak ni Prince Shen. Nakaluhod na nakayuko ang mga escort warrior na namumula habang palihim na sinisilayan ng mga ito ang pamilya ng prinsipi. At makikita ang magandang ngiti ni Prince Shen habang malugod na binati ito ng grupo ni Yellow Dragon Hallmaster Huang Jiakuong na sinasabing pagbati daw sa kanilang kamahalan at sa asawa at anak ni Prince Shen. Nakangiting hinawakan ni Prince Shen ang mga kamay ni Huang Jiakuong at tumatawa itong sinabi na, ano daw ang ginagawa dito ni Huang Jiakuong? At tumugon ito na sinabi na sila daw ay hinihintay daw talaga nila, kanilang Panginoon. At sumagot ulit si Prince Jen na paano daw nito nalaman na pupunta siya dito. Na habang nagkakamustahan ang dalawa ay makikitang may napansin ang ating bida habang nakayuko. Na ito pala ang anak ni Prince Shen na nakatayong magkahawak ang mga kamay katabi ng kanyang ina kasama ng mga sundalo. Kumikinang ang mukha nito sa ganda. Habang ang ating bida ay nakapikit na nagmumuni-muni na sinasabi sa kanyang isip na kung nagawa daw niyang magpakasal sa kanyang nakaraang buhay. Maaari daw na mayroon na siyang 3 anak at ang isa daw doon ay malamang kasing edad na nito. Na sana daw ay maaari niya mabilhan at malibre. At dumako na tayo kay Prince Shen at Huang Jiakuong na sinasabi sa prinsipe na isang mabangis na lamig na hindi pangkaraniwan para sa Jiangnan ay dumating 2 araw na daw ang nakakaraan. At naging sanhi ng pagyelo ng kanal. Sinabi pa niya na ang akala daw nila ay hindi nila mararating ang Sun Village Port at kailangan daw nilang bumaba dito. Natatawang nakapikit na sumagot si Prince Shen na tama daw siya. Pumunta daw siya dito para takasan ang lamig pero parang sinundan daw siya nito.
Gayunpaman, bakit hindi daw niya nakikita ang mga tao mula sa Golden Dragon Escort Agency at ang Nanjing Merchant Union? Makikita ang pamilya ni Prince Jen at mga sundalo nito. Habang nag-uusap ang dalawa, ay patayo na ang ating bida at sa likod nito ang mga nakaluhod na escort ng Heavenly Dragon Agency. Habang sinabi ni Hallmaster Huang Jiachuong na naghihintay daw sila sa kanya sa orihinal niyang destinasyon, ang Sun Village Port, dahil hindi pa nagyelo ang tubig doon. Malamang hindi daw nila alam ang sitwasyon dito. Nagtatakang nagtanong si Prince Jen na paano daw niya nalaman yon. Makikitang nagyelo ang tubig habang sinasabi ni Hallmaster Huang Jiachuong na napansin lang daw nila na kakaiba ang lamig kagabi. Dagdag pa nito na ngunit kung ang taong ito daw ay hindi nasuri ang kanal sa madaling araw, hindi na sana daw sila pumunta dito. Habang ipinagmamalaki nito ang ating bida habang sinasabi yon. Sinabi ng prinsipe na ganun daw ba? Hindi daw siya nakapagpasalamat ng mabuti. Ipinakilala ni Hallmaster Huang Jiachuong ang ating bida na sinasabi na siya daw ang ika-4 na anak ni Li Zhongsan, ang may-ari ng Heavenly Dragon Escort Agency. Matapos daw maging nangungunang iskolar sa Metropolitan Exam ngayong taon, bumalik daw siya sa kanyang bayan sa pag-asam para sa isang posisyon sa gobyerno. Yumuko ang ating bida at isinuntok ang kamay sa palatanda ng paggalang at nagpakilala na siya daw si Li Junryong, na malugod daw nitong binabati ang Imperial Highness Prince Shen. Natatawang bukas palad na sinabi ng prinsipe na kaya nagising ka ng madaling araw at pumunta para tingnan ang kanal. Tama daw ba? Sumagot ang ating bida na nakayuko na wala lang naman daw iyon. Na nakiusap na huwag na lamang daw pansinin ang kanyang ginawa. Nakangiting nakapikit ang mata ng prinsipe nang sinabi nito na wala daw aksyon na hindi dapat kilalanin. Gayunpaman, wala rin daw mga aksyon na walang layunin. Nanlaki ang mata na pinagpawisan ang ating bida sa sinabi ng prinsipe. Dagdag pa nito kung tama daw ang kanyang kutob, alukin daw nila siya, na sila na daw ang maghahatid sa kanila sa Pier Flower Garden. Ang mga karwahe ng kabayo daw ay mukhang inihanda para sa kanya, sa kanyang asawa at sa kanyang anak na babae. Tumugon ang ating bida na tama daw iyon. At kakaibang muka ang makikita kay Prince Shen na sinabi nito na ito daw ba ay para makuha ang kontrol sa proteksyon ng Pier Flower Garden. At sinabi sa kanyang isip ng ating bida na huwag niyang sabihin na nalaman na niya ang plano nila. At dito na po nagtatapos ang ika-41 kabanata.